Good morning guys. Ang topic ko namang ipapaliwanag sa inyong mga baguhang nag-alagag manok nagpapalahi tulad ko, tungkol naman sa kaalaman ko kung paano tayo makabawi sa ating ginagastos sa ating mga alagaang manok. Nung una, hindi pa ako kilala na nagbibinta pala ako ng manok sa sarili kong mga palahing mga alaga. Dinaan ko muna sa social media, sa aking TikTok account. Doon ako nagpo-post na may pang-out pangbenta ako, ganitong kulay, ganitong edad. Nung nakilala ako, hindi ko na kailangan pa nga idaan ko pa sa social media, ipopost ko pa kung may pangbenta ako. Dahil ang unang nagpakabili sa aking binibintang manok sa online, sila na ngayon ang mismong pupunta dito sa amin sa bahay kapag may pangbenta na ako. Kaya ang mga manok ko ngayon, hindi ko na ni-post na ito may pang-out pangbenta ako dito sa media dahil binibili na sa mga kakilala ko pa lang, taga dito lang sa amin. Tulad na lang ito mga palahi ko, pagdating pa lang nila ng 6 months, 7 months, kung gustuhin kong ibibenta na, binibili na kaagad, pinupuntahan lang sa bahay. Kaya hindi na ako ngayon nagpo-post pa dito sa social media, sa TikTok account ko, nga mayroon akong pangbenta. Ang ginagawa ko na lang, gumawa lang akong mga content video, pinapakita ko na lang kung anong mga kulay ang gialagaan ko, paano ko gialagaan na mabilis masiglakihan. Yan lang ang ginagawa ko. Pero kung magpo-post ako ng ito pambinta ko, hindi ko na ginagawa sa ngayon dahil mabilis maubos ang ating mga alagang manok sa dito lang sa amin. Sa nakakilala kasi sa akin na nakabili ng manok sa akin, alam na nila kung anong mayroon sa mga palahi ko sa mga alaga ko. Kaya karamihan sa nakakuha sa akin, balik-balikan ang aking mga palahi dahil nagustuhan nila ang pinapakitang mga performance. Yan. Tulad nito, ang mga sinundan nito, mga bata pa lang, binibili na sa akin. Nung nakaraang araw, kung may pupunta sa akin, binibili naman yung stag ko. 6 months pa lang, pero maganda ang inoffer niya sa akin na presyo, ibinigay ko na sa kanya. Dahil sinabi ko sa kanya, ganyan ang mga presyo niyan. Kaya mo ba? Sabi niya, sige. Yung isa naman, tumawad lang sa akin ng 200, yung isa 100. Binigay ko na. Dahil hindi na ako lugi sa presyo na yun. Kayang ibinigay ko sa kanila. Kasi tayo nag-alaga kasi manok, nasa atin yun. Kung sa tingin natin na lugi tayo sa inoffer nilang presyo sa atin, hanggang doon lang sila ang presyong gusto nilang bibilhin, huwag natin ibibigay kasi lugi tayo. Pero sa tingin natin kumita tayo kunti, hindi tayo lugi, pwede na ibibigay natin sa kanila kapag pangbenta natin ng manok. Pero yung mga manok ko nga talaga nga ginamit ko nga pang personal na panglaro, hindi ko talaga yon ibibigay kahit upiran pa ko ng magandang presyo, dahil lalong-lalo na yung mga winner ko na pakinabangan ko na ang daming gustong bibili ng mga Greco, yung mga pula ko nga mga winner na hindi ko talaga yan ibibigay sa kanila na ibinta kahit upiran pa ko ng magandang presyo, dahil pang sarili ko, pang personal kong pang intre sa industriya sa manok yan, dahil yan ang kahiligan ko. Bago lang naman akong bibinta ng manok, kasi sa una ko talagang palahig manok, hindi talaga ako nagbibinta, nagpapalahi lang ako, ginagamit ko lang ng pang personal kong pang intre sa industriya sa manok. Pero sa ngayon naisip ko rin, kasi nagpadami ako ng manok, nagpapalahi ako sa iba-ibang bloodline linya dahil sa manok, parang mababawi ko aking ginagastos. Yan din naisip ko nga parang mapadami ko ang pag-alaga ko ng manok, mababawi ko ang aking ginagastos, nagbinta na rin ako. Pero may pinipili din ako talaga nga yung kursonada ko lang na iyan ang gagamitin kong pang-pero sa panglaro, iyan ang hindi ko ibinibinta. Pero kung minsan nga kapag nagigipit din ako, kung kailangan ko ang pira nga importanteng kailangan ko ring bibilhin, kahit ano din ka piling-pili ko nga manok, kung minsan kung inuupiran din ako, kung yan ang ginugusto talaga nila nga bibilhin yung manok na yan na piling-pili ko, basta magkasundo sa presyo, na ibigay ko rin minsan sa kanila. Yan ang buhay ko sa pag-alagang manok. Kasi dito sa pagmamanok, alam nyo ba,
kumikita talaga tayo dito konti. Basta maayos lang ang pagkapili natin sa ginagamit nating kinuha aglahi pang materialis na babae lalaki. Yan ang pinaka-importante. Tulad sa akin, mayroon akong manok dito na 8 years na, mahigit, magnanay na. Hindi ko gialis-alis, hindi ko giwala yung bloodline linyada na yon dahil iyan ang nagbigay swerte sa akin. Kumikita na ako. Kung ginagamit ko ang kanyang lahi, ang kanyang mga anak sa pang personal kong pang entry-entry, lamang ako sa panalo kaysa talo. Tapos kung mag-out magbinta ako sa mga lahi niya sa kanyang mga anak, madaling magustuhan mabili ang linyada na yon. Kasi ang nakabili din sa akin, nagustuhan din nila ang mga performance dahil karamihan ipinanalo din ang laro. Napakinabangan din nila ang mga kinukuhang manok nila sa akin. Kayang bumabalik-balik sila sa akin. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang na nag-alagang manok nagpapalahi, hindi na kailangan dito na mamimili tayo ng puging-pugi, tisoy na pagmumuka sa isa ka manok. Maganda ang mahaba ang mga pakpak, mahaba ang buntot. Hindi na ang basihan ngayon. Ang basihan ngayon, kahit simple lang ang pagmumukha sa isa ka manok, basta maganda ang record performance, linyada ang winning line manalo, yan dapat ang mamanokin natin dahil yan ang mabili, hindi tayo logi sa ating ginagastos, kumikita tayo kahit konti na lang sa pagmanok natin dahil sa kamahal ngayon sa presyo sa bilihin sa mga pagkain ng manok, vitamins, tapos ang manok natin bibilhin lang ng bababang presyo, logi na tayo dyan sa ating ginagastos. Yan lang, sana mayroon kayong konting mapulot o matutunan ng mga kapwa ko mga pagawang nag-alagag manok na sa pagmamanok dapat lagi nating tandaan bago natin padamihin yan, gagastusan dahil malaki pa ang gastusin natin bago tayo makapag-out, makapagbinta, piliin na natin ang mga linyada na mahusay, maayos na maglaro para nga madali lang natin mababawi ang ating ginagastos, kumikita pa tayo kahit konti mo lang, hindi tayo lugi. Yan lang, tigil po.